All right. Hello, hello, hello. Hi, everyone. Welcome to the Nurse Talk Podcast. I'm your host, Daniel. And on this episode, we have Nurse Cheryl. She is a work from home nurse from Iowa. Hello, Cheryl. Kamusta? Hello! Okay naman. How's everyone? Kamusta po? Ayan. Hi. Parang hindi Hello! tayo nag-usap kanina. Hi. Yes. Okay. So, Cheryl, before kami mag-start, kasi alam mo nakakatuwa, nakita ko yung content mo sa Lefora, yung shinare mo, yung work from home job mo dyan sa US. Kasi alam ko, ang dami naghahanap ng mga ganyan. Marami napapagod sa bedside, Mm, maraming nai-injure sa bedside. But before we start, totoo. can you share your YouTube channel? Kasi nakita ko yung channel mo rin sa YouTube and I'm glad that you're sharing your experience there. And very light, very organic yung channel mo. So alam ko Uy, maraming thank you. magtatanong sa'yo, maraming manonood, no? Kasi ang ganda na content mo. Yeah, what's your YouTube channel before we start? Oh, yeah. So, my YouTube channel is called Cheryl's Diary. And yung username ko is Remote Nurse Cheryl. So, you can guys check out kung interested kayo malaman kung tungkol sa remote nursing kasi more of my content is about that. Kasi alam ko nga na parang ano siya, parang sought after siya ng job, especially for nurses. So, you guys can check it out. Yes, Yeah. so no, and naku maraming ma-excite kasi maraming gustong mag-switch na. So, Cheryl, before tayo mag-start lang, ililink ko yung channel mo sa description box down below. And to everyone watching this, please support our channel by subscribing and commenting and liking kasi mas maraming reach ang channels namin. Personally, ako mas marami akong makuhang guest sa podcast and syempre, just to help everyone lang, no? Share niyo yung content namin to those people that are searching for those kind of topics. So, Cheryl, just a brief intro lang, no? What's your story as a nurse? Summary lang. Oh, okay. So, ano ako, 2009 graduate ako. And then, from the year 2010, doon nag-start yung nursing career ko. Pero, Mhm. nung time ng 2010 kasi, ano siya, ang hirap apply or makapasok sa mga big hospitals. So, sobrang nahirapan ako kasi hinahanapan ako doon ng mga, ano, alam mo yun, ng experience, working experience. Eh, parang, sabi ko, parang, kaka-graduate ko nga lang po eh. Kaya nga po ako nag-a-apply para magkaroon ng work. Pero hinahanapan ng experience and pagka sa Pilipinas, 'di ba, kapag wala kang backer, hindi ka makakapasok Mm. sa hospital. So, wala akong work, hindi ako nakahanap ng hospital experience noon. Kaya napunta ako sa business process outsourcing or sa BPO industry nung 2012. So, nung 2012, ano ako, nasa local health insurance ako sa Pilipinas. So, kung alam niyo yung MaxiCare, si Ah, MaxiCare is nag-outsource siya sa isang mas maliit na company. Yun yung company ko. And ang hawak ko na is parang outpatient department. So kami yung nagbibigay ng nagpa-process ng approval kapag merong nagpapa-diagnostic exam, ganyan. And then right after that, lumipat ako sa isang international naman na account kasi syempre 'di ba dapat ano tayo, mag-improve tayo, mas magandang offer, tas international na account. Pero ano to, lahat ng BPO ko is pang nursing lang. So, sa mga nursing, ang tawag namin doon is CPO naman or Clinical Process Outsourcing. Yes, yun. So, after that, nag-work ako sa Cognizant for 3 years. So, 2016 to 2019 naman yun. And then, nung 2019, doon naman ako nag-start ng US dream ko. So, yung ano ko nun, yung parang agency ko na magpa-process ng EB3 visa ko, nire-require ako ng 1 year hospital experience para mag-proceed sa visa application. So, nung 2019 na yon, nag-resign ako sa BPO or sa CPO and then nag-hospital ako for 1 year lang kasi yun lang naman yung requirement. 1 year. Tinapos ko lang mm. yung 1 year Ah, talaga. And yung then, kailangan lang. kung ano may kailangan. Tapos yun, 2020, nag-pandemic naman. So, sakto, nag-resign naman ako nun sa hospital and then nag-prepare na ako for my NCLEX.
Pero hindi ako pinalad sa NCLEX, ilang beses ako nag-fail. Shinare ko din yun yung journey ko about my NCLEX story. Pero ilang beses ako nag-fail. So, 2021, bumalik ulit ako ng CPO. Ano naman ako, nag-Shearwater Health naman ako. And then, Same. oh yeah. Okay. Anong year ka doon? Teka, ituloy mo ba yung story mo? Okay. Sorry. Napuputol yung ano kasi na-excite ako bigla. So, yun. Nag-Shearwater ako ng November 2020 to 2021. Mga more than a year lang din nata ako doon. Kasi nga ano ako parang nagre-review ako ng NCLEX and then magsa-stop and then alam mo yun. So, 2022 ako pumasa ng NCLEX. So, after kung pumasa ng NCLEX, nag-resign ako sa Shearwater. And then, 2022 ng March, I think, sa ano naman ako, Legato. Kung alam mo yung Legato. Alam mo yung Legato? Oo. Yun. So, yung last ko na CPO experience sa Philippines is with Legato. Doon ako nag 8 months na inpatient clinical or utilization review. Tapos, luckily, yun na yung work na similar yung ano ko, yung role ko dito sa work ko ngayon. Yan. So, yeah, yun yung ano ko. Oh, before I forget, so, syempre yun yung sa Pilipinas, 2023, nandito na ako sa States noon. Nag-work din ako sa long-term care facility. Yun yung, so nung na-process yung visa ko, ang placement sa akin is dito sa Davenport, Iowa, nasa Midwest to. Alam ko hindi to sikat, hindi ko rin to kilala dati. Kasi medyo province siya ng US, so hindi siya kilala talaga. Yeah, so na-place ako sa isang long-term care facility and then nag-work ako ng night shift for 1 year and 6 months before ako nag-resign and then before ako nag-full-time dito sa job ko ngayon. So yun. Wow. Yeah. Teka. Okay. Actually, ako naman, sige, kasi tinanong mo kanina. Actually, Yeah. ako, after ko, so graduate ako sa Philippines 2011, nagtrabaho ko sa pediatrics ng 2012 to 2013. Iniwan ko yon, tapos after 6 months, nagtrabaho ako sa Shearwater. Ayan. Oh, So, so first 1 mong year, first first CPO yun. mo. Prior OST ako doon. Hindi pa ako NCLEX passer. After ko noon, 1 year ako doon, nag-aral ako ng para nag-assistant ako NCLEX sa mga wedding Academy? photo. Hindi pa. Hindi pa. Nag-wedding photographer kasi ako. So sabi ko, Oh. parang gusto ko lang gawin to. Kung mag-fail ako, madali ako bumalik. So yung isang taon kong try, naging 8 years or 9 years yon until nangyari yung pandemic. Nangyaring pandemic, doon ako, habang naka-lockdown, doon ako nagsubok mag-NCLEX. Luckily, na-cancel yung una kong schedule. So marami pa akong oras para mag-aral. Then nakapasa ako. You're so lucky. Ang swerte pa doon kasi yung UWorld kasi ginamit ko. UWorld, Nag-extend sila ng libre na 3 months kasi nag-pandemic. Yun. And then yung USR, ano yun? Sinasabi ko lang na UWorld is so helpful kasi parang nung last kong take, doon ako pumasa dahil sa UWorld. Yun yung sobrang ginamit hirap ko talaga. no? Yeah. Ang hirap ng UWorld, Yeah. Tapos yung, ano ba yan? Kinento ko na yung sa akin, dapat sa'yo. Anyway. It's okay. It's so nice to know din na tapos, para sa'yo sa water. Yeah, tapos, nakapasa ako na NCLEX. Gusto ko mag-bedside. So, nagtrabaho pa ako sa isang sikat na hospital na government sa East Ave. Ayan. Pero, COVID nurse ako doon 2 months lang ako tumagal. Tapos, nag-resign ako. Then, nag-try na ako mag-USRN na sa health help siya Health help under WHS. WHS. Sa Alabang pero ba to? Yeah, exactly. Pero kasi I've heard about it. Yeah. Kasi alam mo naman tayo mga BPO before, lalo na dun sa mga parang chat group, saan tayo lilipat? No. Ano mas malaki? I know. Ganun. So sa amin, sa health help, UR nurse din ako doon. Tapos kukunin lang namin yung mga devices, yung mga asset ang tawag nila, yung computer. Sa Alabang, uwi mo, tapos yun na, work ka na. Ganun din ba sa Legato? Ano kasi kami, parang naka-work from home na agad kami from day 1 pa lang.
So parang pinadala na sa amin yung yung mga Pinadala. equipment. Yeah, Wow, oo. okay. I see. Yeah. Super super talagang super convenient. Ang sarap ng naka-work from home. Yun nga lang 'di ba Oo, night 'no? shift kasi. Yeah. Mm. Oo. Kasi ang puwede mong gawin dun magka-clock in ka, hatid sundo ka muna ng wife mo o ng husband Puwede mo, talaga. ta's balik ka. Ang sama. Hindi ko naman ginawa Um, yun nung time ko. Hindi, okey. Hindi naman. Pero Okey. promise parang ang sarap talaga sa feeling na naka-work from home kasi marami ka talagang puwedeng gawin. Yeah. Mm. Kinukuwento pa nga sa'kin ng mga katrabaho ko before, "Dan, may kausap ako sa phone." Sabi ko, "Hold lang siya, 20 minutes nakatulog ako." Oo. Pagbalik ko nandun pa rin yung tao Ah, naghihintay. naka-power nap na ng 20 minutes. Oh, weird. Pero anyway, yung nag-BPO ka na una, nag-CPO ka pala Mm. sa Cognizant, ano yung naisip mo? Like from 2019, bakit mo pa naisipan mag-Amerika kung Mag-US. sabihin lang natin na yung salary ng BPO or ng CPO is higher than Mm. bedside nursing sa atin sa Yes. Pilipinas? Mm. Kasi yung ko, yung mga cousins ko na nandito sa States, sila yung, nag-sponsor ng NCLEX ko na, application. And parang pati yung exam ko sa IELTS ko, meron kasi akong sponsor. So, parang nung time kasi na yun sabi ko, "Oh, merong nag-o-offer sa'kin ng mga pinsan ko, free na mag-aral lang ako, pasa ko lang, sila yung magsu-support for me." So, sabi ko, "Why not?" Kasi gusto ko naman din talagang makapunta ng US and mag-work din naman sa US. So, ito yung first ko na na outside the country na work talaga. So, yeah, hindi ako di kasi yung ang dami kong kakilala dito na galing na sila sa UAE or sa Saudi Hmm. or sa Singapore before nagpunta dito. Pero ako from Philippines, eto yon first ko pa lang na talaga 'to, outside the country work. Hmm. So yun, I my see, oo, sponsor. same din. Oh, maganda nga yun kasi para makaka-focus ka na lang sa exams, 'di ba, sa review. Yeah, Yeah, oo, oo. true. Nakakatuwa naman 'no, supportive din. Oo, yes. So, Oo. ikaw paano mo so so yung employer mo paano mo hinanap? Na-recommend din ba siya ng mga cousins mo or ng mga Oh, friends mo? no. Bale ako, nag-Connetics USA ako. Ano na sila ngayon, AMN Healthcare. So ano sila, Oo. direct hire sila ng 'di ba, ng nurses. Nakalimutan ko na actually kung paano ko sila na-meet, pero hindi sila related sa cousins ko. Parang ako lang yung naghanap ng agency na by that time kasi by 2022 sobrang current pa nun. So parang ang daming nagha-hire ng nurses, ang bilis ng process, sobrang swerte ko lang talaga nung time. Mabilis yung process kasi yung AMN or yung Connetics USA, yun lang, 1 year lang requirement nila, and then pinapili lang ako sa mga Midwest area kung saan daw ang parang gusto ko kasi yung mga hiring na mga Hmm. states na hawak nila. So yun, pinili ko lang saan po dyan yung may magbabang cost of living, and Ah, malayo sa gulo. okey. Ganyan. Sabi niya, "Oh, this one, Iowa, ganun, ganyan." Sabi, "Oh, sige po dyan, go." I Ganun lang. see, I see, I see. Yeah. Teka, etong Connetics hindi ako kinuha, ni-reject ako nun, eh. Anong year ka nag-start with them mag-apply? Kasi ako Um 2019 pa ako nag-start, eh. Okey. Siguro siyempre may mga changes sa mga requirements nila 2021 ata Ay, or that's why, 2020. oo. Baka, Siguro. oo. Oo, nag-lockdown na, eh. So, siguro Oo, they wanted, recent hospital oo. experience, which is meron ka na, 'di ba? Oo, kaya ako nag-resign Ah, ng 2019 para doon. okey. Yeah, oo. Okey, Loko I 'to si see. Conetics, ni-reject ka, Tapos, okey. So gaano ka yung nag-apply ka sa kanila, napasa mo na NCLEX mo nun, may visa screen ka na. Mm. Paano yung, what does it look like yung hiring process nila? Gusto ni Conetics na before you apply to them, NCLEX passer ka na, IELTS passer ka na, and then mas maganda kung meron ka na ding CGFNS. Kasi para Hmm. smooth na lang, tuloy-tuloy talaga yung steps na meron naman sila kasing provide na parang roadmap
dun sa process ng EB3. So, mas mabilis siya talaga kapag ready na lahat ng requirements mo. Yeah. Yeah, totoo. Totoo yun, no? So, since ikaw ba, ready na lahat ng requirements mo, premium processing ka. Yes. Premium. Mm. Oo. Yeah, tama. Mabilis. Mas mataas talaga yung chance, no, yung mga employer is once na yung applicant, kompleto na lahat, mataas yung chance sa pinipremium nila. Kasi marami din ako nakakausap na yung iba, medyo mabagal kumilos sorry pero regular processing sila, ayan. Oo. Kasi marami din kasing pipremium nila. Tapos, dinedelay yung mga documents kasi ayaw pa pala lumipad sa US. Ayun. Ako kasi nun excited ako Excited ako mag-process. Excited akong, alam mo yun, yung parang kapag one step to the next step, excited ako kasi malapit na ako to the last step. Kaya Yeah, true. 8 months lang yung processing time ko. Na-approve na yung visa ko. Ang Yeah. bilis, grabe. Super. 8 months. Parang March ako nag-start kay Kinetics, tapos December of 2022, approved na yung visa ko. Super. Wow, parang pangalawa ka sa na-interview ko out of 60 na dalawa lang kayong or tatlo kayong less than 1 year. Lipad na agad. Really? Kasi yeah, the norm kasi is talagang 1 to 2 to 3 years yun. Yeah, bilisan sa'yo, ang galing, nakakatawa. Yeah. Okay. And then, di ba, bumalik ka ng bedside sa Philippines. Was it government or JCI accredited na private hospital? Hindi sila JCI. Sa Marikina Valley Medical Center ako nag-work. Okay. Tertiary siya na hospital, pero I don't think JCI sila. Masasabi mo ba na kahit LTAC yung pinuntahan mo, hindi hospital? Ako, skilled nursing facility ako Masasabi mo ba na nakatulong din talaga yung 1-year experience mo sa LTAC? Oo, sobra. Kasi yung I think yung work kasi is mas madali actually dito sa long-term care. Mas madali yung workload kasi yung mga medications namin is more on oral medications or subcutaneous medications lang. Madalang lang yung IM injections or IV. Sa hospital kasi 'di ba madalas puro mga IV meds talaga, mas madalang ang oral meds. Ang kaibahan lang sa long-term care is that marami ka talagang pasyente kasing bibigyan ng gamot, kaya siya nakakapagod. Pero in essence, kung workload lang din, mas madali pa rin talaga ang long-term care. Yeah. Yeah, true. But yes, of course, talaga, helpful na meron kang hospital experience from other country. Kasi para pagdating mo naman doon, hindi ka naman parang, alam mo yun, lost na, hala, ano tong gagawin dito? Paano mag-assess ng patient or ganito? Yeah. Totoo. Tama yun. Same din. Kaya sa mga nanonood, no, kasi ang dami nag-message sa akin na okay lang ba wala ako experience? Okay lang bang 5 years to 10 years na yung experience ko, punta ako ng skilled or LTAC? Maganda talagang mag-work kayo kahit 1 year or less. Sabihin natin katulad ko na 2 months sa COVID. Pero kasi mare-refresh ka no, sa routine, which is yun, yun yung mga kumbaga nag-training ka na sa Pilipinas ng sandali bago ka pumunta doon, lumipad. Kaya malaking tulong talaga, no? Yeah. At saka mas maganda yung training sa Philippines kasi dumaan ka na sa mahirap talaga. Kasi ang hirap maging nurse sa Pilipinas, I swear. Totoo. So pagdating mo dito, kung sa long-term care ka man or sa SNF ka man ilalagay, mas maiisip pa rin, ay, mas madali pa rin to kaysa nung pinagdaanan ko sa Philippines. Kaya believe sila sa mga nurses from the Philippines. Yun talaga yung masasabi ko. They like Filipino nurses talaga. Very approve sa kanila. Actually yung nag-start ako sa skilled nursing facility, ire-relate ko lang sa sinabi mo. Sinasabi ko lang sa sarili ko, kung kinaya ko yung government hospital sa atin, mas kaya ko to. So, same. Di ba nakakatulong yung parang kapag yung mental mo, yung kapag inisip mo na kung kinaya ko doon, mas kakayanin ko dito. And it will. Kinaya talaga. Yes. Totoo yan. So, ikaw, so sa process ng employer mo, pagdating mo sa States, may mga ano ba kayo, cultural parang
classroom? Sorry, yung cultural ng Yung mga parang sa orientation ba 'to? exactly. Bago ka Um, mag-start sa facility mo? Oo, meron kaming orientation pero very sa iba siguro yung sa ano ng long-term care kasi sobrang saglit lang yung mga cultural hindi masyado siyang in-depth na discussion about ano ba yung culture ng US versus whatever. Hmm. Hindi, more on general orientation lang na kung ano yung magiging work mo, kung ano yung ano Ah, mo, super general lang. At saka ano hmm, naman kasi dito, ako mas gusto ko kasi yung population dito sa Iowa naman kasi parang I think mga over 80% ng population dito mas puti. Mas ah, madali kasing kausap sila, mas madaling i-deal for me kapag ka puti yung yung population compared to ano. So, yun, hindi naman ako masyadong nahirapan sa mga ano, sa pag-deal ng different hmm, cultures, luckily. mhm. Teka, balikan ko lang 'no, kasi nag-BPO ka sa Mm. Pilipinas. So, Oo. yung inpatient clinical review, may kasama kang calls dun? Ano kami, remote, ano lang siya, parang 90% of the time, ano lang siya talaga, typing job lang siya, admin lang. Maganda yung work ko, Ah, non-voice. Yeah. 9 voice, okey, I Yeah, see, oo, okey. yeah. Parang Kasi ganito din okey, sa work ko ngayon, non-voice din. 90% yung non-voice and then 10% lang ang voice. hmm. Yeah. Okey, Mas tinatanong ko lang ngayon maganda. kasi kung sakaling maraming voice parang makakatulong ba siya sa pag-communicate pagdating sa sa US kasi Mm. 'di ba, pagdating natin parang, "Ang bilis naman magsalita ng taon 'to, ulitin mo nga yung Oo. English mo." In fairness, very impressed yung mga puti. I mean yung dito sa English speaking skills ng Filipinos kasi mas syempre 'di ba ang second language natin kasi is English. So Hmm, mas naiintindihan, mas madali nilang maintindihan tayo compared sa ibang lahi na ano rin sa like Indian or like ano, mas hmm. gusto nila actually yung communication skills ng Filipino. But yes, definitely mas makakatulong kung meron kang voice account from the Philippines kasi yung ano ko, yung dun sa inpatient ko, dun ako non-voice. Yung prior experience ko, lahat yun voice. Yung local account ko, voice. Yung sa Cognizant ko is voice. And then, nung sa Shearwater na ako, dun na ako nagka non-voice. And then, international ko yung sa Legato. Yun, non-voice. I see, okey, So, meron akong okey. fair So share. yeah. So, expert ka na kasi ang haba ng experience mo sa Cognizant, eh. Yeah. Okey. Mm. Sharal, pag-usapan lang natin yung ano, yung nag-work ka na sa LTAC. Mm. Ano yung mga challenges mo nun? And kamusta yung mga first few months mo? Gaano katagal yung orientation mo, if naaalala Mm. mo pa? Okay, yung sa orientation ko, parang mga 2 weeks lang, the most, yung orientation ko. Oh, Tapos ni-let wow. go na ako. Like parang pinag-work na ako on my own. Kasi, ewan ko kung dahil understaff lang talaga or minadali nila ako or dahil yung preceptor ko is confident na sa'kin i-let go ako, pero ang bilis talaga. Sabi ko, akala ko ba parang 1 month dapat? Pero hindi, after 2 weeks parang pinag-ano na ako, pinag-medpass na ako on my own. So relating to that, i-share ko yung medyo challenging kong na-experience kasi super bago pala ako. As in like 2 weeks pa lang ako yun nga, 2 weeks pa lang ako sa work. Siyempre, Mhm. bago pala ako dito sa Davenport. So hindi ko pa alam yung way ko papunta sa work. So may isang araw talaga na hindi ko makalimutan. Pinapasok ako dahil may nag-absent na nurse. So ito yun, na Okey. ako na lang daw mag-isa, yung magme-med pass. So, pagdating ko doon, papunta kong work, naligaw ako kasi yung meron pa lang parang road construction na papunta sa workplace ko. Tapos yung sa Google Maps ko, wala siyang ibang parang direction na binibigay sa akin, yun at yun lang. So sabi ko, paano ako pupunta sa work ko? Eh, hindi ko alam ano yung other route. So nawala ako. And then, na-late ako sa trabaho ko. Tapos,
nag-message na ako nun sa scheduler namin, parang, "Puwede po bang turuan niyo ako ng ibang route kung paano ako makakapunta sa work, nawawala Wow. ako," ganyan. Nakakaloka talaga yung araw na yun. Tapos, eh, di na ayun na, na-figure out ko na nung nakarating na ako, siguro mga more than 30 minutes na akong late. So, yung Mhm. senior ko, lalaki siya. Senior ko siya, from night shift siya kasi morning pa yung training ko nun. So, pagpasok ko, sabi ko, "Oh, I'm so sorry I was late," ganyan. Kasi ini-explain ko nun kung bakit nga ako na-late, ganyan. Tapos, ang sagot niya sa'kin napaka-sarcastic talaga. Sabi niya, "Oh, come on, excuses, excuses. I don't wanna do it." Na nawindang ako, sabi ko, "Hala?" Sabi ko, "Oh, no, hindi naman ako nagsisinungaling, sinasabi ko naman yung totoo." Pero nagalit nagalit yung senior ko kasi, naghintay daw siya ng matagal. Gustong-gusto niya na daw umuwi kasi nga from night shift gusto niya na umuwi, ganyan. Gusto niya na magbigay ng sa'kin, parang endorsement ba. Tapos wala nga daw ako, Mhm. late daw ako, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos parang medyo ako nun, medyo natameme ako dun. Sabi ko, "Hala, ano bang sasabihin ko dito?" Eh, nasabi ko na yung side ko. Pero yun, siguro yun, medyo na-shock ako kasi parang sabi ko never ko na-experience 'to in my like parang in my work experience before. First time ko na-experience na ginanito ako ng isang senior nurse. Pero hindi ako nag-ano nun, sabi ko talaga ang natutunan ko naman sa healthcare industry, yung sa mga BP or CPO industry, you have to document everything na kung na-feel mong na violate ka or like if you feel bad about anything, um, you have to document everything. So after nung incident na yon, nag-email ako sa namin, sa parang director of nursing. Sabi ko in-explain ko doon yung side ko na parang first time ko dito, alam mo yon. So sana gina-guide ako or maintindihan ako ng mga senior ko. So yun, kahit na medyo nalungkot ako dun sa incident na yun, nag-reach out ako talaga sa director of nursing at nag-send ako ng email about it. So, yun. In Mm, fairness, I see. never na niyang naulit sa akin. Never na, as in, sabi ko, I think it's effective. Feeling ko na pagsabihan siya. Kasi after that incident, Ah, nung I next see. time na magka-endorsan kami or okay na siya sa Ah, ang bait na niya sa akin. okey. Mabuti, Yes. mabuti. Mm. Kaya hanggang ngayon hindi ko makalimutan, eh. Oo, memorable yun, magandang kwento yun, eh. Totoo, Hmm. mm. Um, pero Sharal 'no, napansin mo yung reporting natin sa LTAC or SNF, Mhm. sobrang bilis lang 'no? Gano'n din ba sa Ay inyo? sobra, Ako na oo, kasi 'di ba parang sa Pilipinas sa'tin iisahin natin chief isa-isa. complaint, sino yung doktor, oo 'no? Pati yata vital Ano signs. yung gano'n siguro. Pero dito parang, "Oh, he's good. Mm, Oh, that patient, yeah, he's good." Tapos, mm, ba't ganito? Actually umpisa nawindang ako, tama ba 'tong mm, ginagawa namin? Pero yun pala talaga yung kultura nila 'no, pagdating mm. sa LTAC or SNF 'no? Yeah, same. Kaya yung dito endorsement parang 2 to 3 minutes tapos na. Parang mas sa kanila, mas importante sa kanila yung pagbibilang ng gamot kasi 'di ba dapat ika-counter check niyo, both Yeah, nurses, yung sa narcotics 'no? mga narcotics, oo. So, I Yes. think Hmm, mas priority nila sa pag-hand off or yung endorsement is more on sa talaga, sa medication. Kasi yung sa reporting parang, "Okay, this one's good, 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 good." Eto lang kung sino lang yung may nangyari, ba kung may yeah, something lang about the patient, yun lang may ang fall sasabihin 'no? nila. Oo, yun Tama, lang, that's tama. it. Yeah, mm. Yeah, same, same gano'n din, gano'n din. Yeah, So, mm. ikaw sa LTAC mo, ilan yung mataas na nurse patient ratio mo, ano yung mababa? Oh, wala kaming mababa actually kasi parang laging puno ang aming ang aming, Oh, facility. So, siguro yung minimum ko is, mga 28 and maximum okey, ko is mga 38 or almost 40. 38. Kapag full bed Hmm, talaga 40 I siguro. see. Pero Naku, hindi ka pinakamababa ko 28. ah, Mhm. hindi ka na makaupo nun 'pag mga 40, nakakapagod yun. Hindi, oo. Kaya ako Oo, talaga actually, kaya ako mas transfer sa night shift kasi nung
una naka-morning shift ako kasi after training na morning, sa morning ako nilagay kasi nandun yung need. Pero nung nagkaroon ng opening ng night shift, talagang ako yung nag-request na ilipat ako sa night shift kasi sobrang Ah, nakakapagod sa morning. I swear, sa ano sa long term kasi sa sobrang dami ng pasyente sa umaga, sa dami nilang mas madami yung gamot sa first shift, sa morning shift, oo. kaysa sa Hmm, panggabi. Sa panggabi, after nila mag-dinner, dun lang kami magbibigay ng gamot kasi yun yung parang medicine nila before bedtime. Pero after mm. nun, matutulog na sila buong gabi. Natutulog sila. So, I see, I mm, see. Okey. yeah. Oo, yung na-assign ako sa long term nawindang ako kasi 38 yung patients ko tapos yung karamihan sa kanila isang isang medpass ko sa morning, 15 Mm. yung gamot, putak ang Oh, 'di dami ba? naman 'to, nakakalito. Ano Mm. ba ito? 'Di ba ilang hours ka nag-ano, nagme-medpass ng morning Siguro sa 38? start ako ng 7 or earlier kasi dapat Oo, pagkatapos ng medpass yeah. start kaagad kundi Mm. 'pag natapos ka magla-lunch na. Siguro Matatambakan ka, eh, oo. wala, ano talaga buong araw ka nakatayo Nakatayo. nun. Siguro True. 10:30 or 11 para lang sa first Mm. medpass. Depende pa yun kung Oo, may mga for appointments, oo. dadating pa Wala yung ka mga pang hospice wound nurse, treatments kakausapin diyan. ka. 'Di ba Yeah, may ano ka pa niyan, may mga wound treatments pa. Oh my God, I know. yeah, oo. Super Oh, mabigat at ang trabaho kapag sa umaga. mabigat, mabigat. Ang kagandahan lang Mm. sa'min 'pag umaga may wound care nurse. May wounds talaga. Everyday? Pero 'pag gabi That's nice. bahala ka sa buhay mo. So Oo, yung night kanya-kanya shift na din 'yan. ako, ikaw din gagawa ng wounds kasi wala sila. Hmm, Ayun, mm. yeah, ayun. Sa'min yung wound nurse namin is parang once a week lang siya. So, the rest of the week oo, kaya Talaga. the rest of the week kasama sa trabaho namin na RN yung wounds, daily wounds. So, medyo mas I see. mabigat actually yung sa ano namin, yeah. Okey, okey. Okey. And then, alright, so sabi mo kasi 1 year and 6 months ka sa long term. Mm, mm. So tinapos mo ba yung kontrata mo o hindi? Hindi. So, nung nag-sign ako ng contract with Kinetics, 3 years yung kontrata ko, Oh, wow. Okey. supposedly. 3 years. Pero, kasi talagang ano pa, eh, very futuristic kasi yung mind ko. Before pa ako Ah, umalis ng Pilipinas, I really wanted to work sa remote, as in like sa ganitong office setting talaga. Nasa ano ko na siya, part of my plan na talaga na hindi kasi talaga ako for hospital kasi hindi ako mhm, mhm. nagtrabaho sa hospital for a long time. So hindi talaga 'yun para sa akin. Kaya nung nag-resign ako, ang paalam ko dun sa resignation letter ko is parang, I want to leave my position, my permanent position, and I want to apply for a part-time or PRN position. Parang ayoko naman sanang mag-resign, pero gusto ko sanang, instead of permanent, gusto ko ng PRN lang. Eh, nung time na yon sabi ng director of nursing ko, "No, we don't have parang openings for PRN." So sabi ko, "Eh, di magre-resign ako sa full-time." Ayun, so nag-resign ako doon and then yun. Hindi ako nag-resign hangga't hindi ako na naha-hire dito, ha. Nagpa-hire muna siyempre ako yes, kasi hindi ako puwedeng mawalan ng Hmm, trabaho. Mahirap dito sa States mawalan ng work. I swear kasi mahal dito ang totoo. lahat ng lahat ng bills and everything mahal dito. So, ang ginawa kong parang, idea no'n is parang habang nasa long-term care ako, naghahanap-hanap na ako no'n, nag-a-apply-apply na ako ng job for work from home. Nung natanggap na ako dito sa company ko, saka ako nag-render ng resignation. I see, I Yeah. see. And then 2 weeks notice sa inyo, 1 month? 2 weeks notice lang, 2 2 weeks lang. weeks, I see. Oo, I see. Same same din sa'min. yeah. Maganda dito 'no, 2 Okey. weeks lang kailangan. Oo, oo, totoo, 2 weeks. Yeah. Um, Teka, alam mo kasi, kasama ako sa isang grupo sa Facebook na parang remote nursing jobs dito sa Amerika. So, yung mga Okay. tao dun ano sila, talagang shine-share nila na sobrang ang hirap na maghanap ngayon ng UR job Mm. or ng work from home Yeah. na nursing job, and then maraming jobs na hindi nakalagay nursing pero para sa nurse siya.
Medyo magulo ba Oh. 'yun? Yeah. Mhm. So, ikaw ba nahirapan ka hanapin 'yan, yung Yes. remote jobs mo? Parang Yes. ano yung journey mo sa paghahanap ng work from home job So dito sa Amerika? super hirap. Sobrang parang na-shock ako dun na parang, bakit nung nasa Pilipinas ako, isang apply ko lang hire na agad ako dun. Ang bilis-bilis ko ma-hire sa Pilipinas. Pagdating ko dito, sobrang struggle mag-apply ng ano, ng work from Hmm. home. Oh. Parang, sobrang dami kong, mga companies and mga ginamit ko yung Indeed.com, gumamit ako ng Mhm. LinkedIn, gumamit ako ng iba't ibang websites na para mag-apply. Tapos lahat yun parang lagi yung nare-receive kong email is parang, "Oh, thank you for this application, blah, blah, blah." So, ibig sabihin hindi ka tanggap. As in, and then oo, so eto lang, is sa parang siguro over 100 application letters na sinend Wow. ko, isa lang, ito lang na company na 'to ang return call ko at hinire Oh, ako. wow. Gano'n siya I kahirap. see. Yes, the struggle is real. Grabe. Ang hirap niya. Pero ang cool naman dun is isa lang talagang kailangan natin na umoo 'no, sa atin, bigyan tayo Yes. ng opportunity and then tuloy-tuloy na, 'no? Mm. True, correct, oo. Okey, Oo. okey. Paano yung hiring process nun wait, eto, since nagtrabaho tayo sa Philippines ng UR, Mm. paano mo ide-differentiate yung training process sa Philippines na UR versus dito sa Amerika at Mm. same ba yung same ba yung ano, same ba yung work ethics, gano'n? Paano yun? Like may meeting din kayo Um, online, mga oh, yeah. group chat, gano'n, paano yun? Yeah. So, dun sa ano, yung sa hiring muna 'no, very mabilis naman in terms of interview. Kasi parang yung experience ko sa Philippines before, may initial, dadaan ka pa sa team leader, dadaan ka pa sa parang pinaka-SDM for you to be hired. Hmm. Dito ano lang, yung initial ko is like yung HR, yung parang recruiter, and then yung next ko is yung manager ko na mismo. Kung saan na ako na-belong na account, yun Oh, na yun. I Siya see, na mismo I agad, see. ano na agad yun. And then parang ano agad, job offer agad right after the interview. Parang after 3 hours, binigyan na agad ako ng JO. And then yung Bilis. ang bilis. And then yung training naman, since ano siya eh, remote na kasi agad ako eh. So, yung training nila is mabilisan. Sabi ko nga, sobrang nasanay ako sa Pilipinas na spoon-fed. Kasi sobrang sarap ng training sa Pilipinas kasi dapat kapag meron kang team leader doon, meron kang QA doon, meron kang ang dami mo pang mga may specific pa kayong IT na naka-assign sa inyo, 'di ba? Kapag magse-set up ng computers, Tama, 'pag may tama error ka yun. sa computers or whatever, may mag-a-assist sa'yo. Gano'n ka Tama. spoon-fed talaga. Dito talaga sa US parang you have to do it on your own. So parang ako nun kung may problem ako sa paano ayusin, kung paano mag-set up ng ganito, ganyan, ganyan. Naku, kailangan kong matuto on my own tapos wala masyadong guidance ng team lead. Parang figure out mo na lang kung paano ka. Tapos nung nasa orientation na, nung ano na, ang bilis ng pacing nung discussion ng ano ng ng mga topics. Kaya sabi ko talaga parang kapagka wala kang idea about UM world, Ah, ka talaga. Malu-lost ka. Na parang I see. kasi oo, kasi sabi ko buti na lang yung previous job ko is inpatient review din. Kaya medyo nage-gets ko kung anong pinag-uusapan while training. Parang more on sa system na lang talaga ako nag-ano kung ano yung mga bago nila, paano ginagamit yung system nila. Pero yung lectures, yung topics, medyo naka-relate ako. Pero sabi ko Hmm, kung wala kang UM experience, medyo ang hirap makahabol sa kung ano I ng see. discussion. Ang bilis. Hmm, Yeah. okey, okey, okey. I see. Ano yung ano diyan, office hours 'no, 8 to 5? Mm. So, dito sa account ko, 30 minutes lang yung lunch. So, parang 7.5 ano lang yung working hour. So, nagsa-start ako ng 8 o'clock in the morning, mag-e-end ako ng 4:30 sa hapon. Yeah. Okey, okey. And then yung mga assets or yung computer sa'yo na or papadala pa sila or may budget pa dun, paano yun?
Before naman mag-start yung work ko dito, sinend din nila yung equipment, lahat. Pati yung working May table ko at saka yung working chair ko, provided may nila gano'n din? lahat. Oh Astig, yeah, astig. oo, ni-request ko Wow. and provide naman nila. Super. Okey, okey. Cool. Mm. Sa'tin kasi ano lang, eh, actually nagsabi ako nun sa sa trabaho namin, "Bakit computer lang, wala bang upuan?" Alam mo ba? Wala daw. Um, so ikaw ba yung nag-switch ka from LTAC to Mm. UR, UM? UR or UM ka ba ngayon? So gusto ko lang i-clarify yan kasi baka nalilito yung iba bakit UR. So yung utilization management is yun yung pinaka buong process kasi yung UM is composed of intake team, of nurses, of concurrent, prospective, retrospective. Yun yung UM. Pero yung utilization review, yung UR, yun yung parang specific sa nurse kung ano yung ginagawa ni nurse. So pag kunwari ako, Hmm, concurrent ako na IP nurse. So, UR ako. UR nurse. Yeah. UR, I see, I see. Mm-mm. So, Yu nakalimutan ko yu na yung yu tanong mo. Ano yung tanong mo about UR? sinusulat ko, eh, nakalimutan ko rin tuloy. But anyway, but Sorry naman. anyway, um, okey. Yung nag-switch ka from LTAC to UR, Mm-mm. may pay cut ba yun? Kasi sa dami ng mga topic dun kung sa yung grupo na sinasabi ko sa'yo, lahat sila nagrereklamo Mm-mm. na, "Oh, I'm Oo. only getting paid at this hour, Mm-mm. but I have this experience." So, ikaw anong experience mo dun? Same ba? Yes. Yes, same. Yung ano talaga, in essence naman kasi talaga kapag desk job, kasi considered as desk job ang remote job, mas Mhm. mababa talaga ang rate or hourly rate ng desk job versus sa bedside. Kasi 'di ba, mas mahirap naman kasi talaga yung trabaho Mhm, ng mhm. bedside versus remote nursing eh. So, mas mababa ang rate. Siguro very very lucky lang ako sa side ko kasi yung salary difference ko is parang $1 lang. So hindi ako gano'n ka affected when it comes Oh. to like yung salary difference. So in fairness, Ah, so ibig sabihin medyo okay magbigay ng hourly rate tong company ko kaysa sa oo. others. Pero ano talaga, medyo mas mababa daw talaga ang Hmm. remote. Okey, okey. Which is the norm talaga. So, ayan, para Mm. sa mga nag-iisip mag-switch sa work from home, isa yun sa mga bagay na dapat talaga i-consider nila. I-consider. But then Yeah. again, diyan sa'yo, mataas nga yan kung $1 lang yung Mm. difference 'no, yung Yeah. margin. Okey. Ikaw ba yung pumunta ka sa Amerika kasama mo yung family mo? Hindi, single lang ako. So First ako time? lang mag-isa. Um, Okey. simula nung umalis ako ng Philippines sa eroplano, lahat ng adventure nun, ako lang mag-isa kasi dumating ako dito. Mata matapang ka. Oh yeah, oo, adventurous ako, hindi ako natatakot. Nag-e-enjoy pa nga ako eh. I see, Oo. I see, I see. Okey. So, diyan sa Iowa, share mo naman sa'min yung, cost of living, like yung apartment Mm, mo may ka-share ka ba? Is it a one bedroom, two bedroom, two bath, and how much usually mm. ang cost ng apartment sa Sa Davenport, Davenport. Iowa? Oh yeah, oo, Mhm. sa Davenport. So, compared sa other states, mas mababa ang cost of living namin dito. Yung apartment ko, I share it with a roommate na isang medical technologist and a Filipina. Ang rate namin dito, three bedroom na is $1,060. Tapos, 1,060, 60. 1,060. 1,060. For Wow, three okey. bedrooms na, two Grabe, bathrooms. oh. Okey. Sobrang mura na nun. And then, yung 1,060 na yun, dahil yung housemate ko is nagwo-work siya sa isang hospital, meron pa kaming $35 off. Dahil parang partner nitong apartment namin yung hospital na yon. So kapag employee ka Ah, doon, may $35 off pa. So technically parang 1,035 lang kami. uh-huh, Tapos uh-huh. nag-share kami doon, dalawa. So mas ano siya, mas mura yung apartment. Yung ano din, yung gasoline din namin dito is mas mura kasi compared sa California,
yung gas range na nagre-range siya sa parang $2.3 per gallon hanggang mga 3. So sobrang mura. Mas Mm. mura siya. Gas Or sa kotse 3. yan, di ba? Siguro yung gas ng kotse, yes. So parang ano siguro, pinakamahal ko na siguro naabutan is parang 3.4 per gallon. Which is Mm, very, ano na yun, super expensive na yun kapag nag-3 na yung, ano, yung gas namin dito. So, yeah, mas mura I siya. see. Kasi ang mura nga ng Mm-mm. gas, no? Kasi katulad dito, nagpag-gas ako dito, doon na sa mura sa amin is yung Costco, Mm-mm. isa yun sa pinakamura dito. Oo, So, ang yeah. pag-gas ko nun is like 3.6 or hindi, 4.2 na yun. Yung 91 octane ko, Oh, 4.2 mm. per gallon. Uy, ang So, mahal niyan, yeah. 4? Never kami Mhm. umabot ng 4. Pero actually, yung unang dating ko dito last year, nasa 3.3 pa yun eh. So, talagang Oh, tumaas na so, rin ng $1 something. Yeah. mm-mm. Yeah, mm-mm. Ayan. Mm. So yun, mas mura Okay. siya dito kasi nga medyo probinsya style eh. Yeah. I see. Actually, para sa akin yung mga probinsya style, yan yung mga feel na feel mo na nasa Amerika Oo. ka, no? Oo. No, kasi like for me ako galing tayo sa Philippines, pero like Mm-mm. before yung nagbakasyon kami dito, LA, New York, Sanfo, Seattle. So mapuno talaga, Oo. and then pagdating ko dito sa Phoenix, Arizona, parang puro Mm-mm. de, puro, puro maalikabok, tapos cactus na lalaki. Tapos ang weird lang sa akin is yung mga orange houses na mga rectangle. So parang dito Amerika. Oo, orange na ano, Hmm. hindi ko pa na-experience. Hindi pa kasi ako Ah, nakakapag-Arizona, pero in fairness naman dito sa Iowa kasi ang mas na-feel ko naman is more on ano siya, for like residential. So ang mas makikita mo mm, talaga dito is ang Iowa pala guys is ano siya, parang corn state. So maisan. So corn. parang corn Ah, state siya ng US. So parang yung land area ng Iowa is mas marami dito yung cornfields. Kasi ginagawa I nila yon see. na oil. So, ng source for oil or kaya ano siya, ang makikita lang dito talaga is more residential at yung population dito is like elderly or like more on retirees. Kaya Mhm, mhm. mas marami, kaya siguro kami marami pasyente sa long-term care. Kasi marami talaga dito matatanda. Parang dito, syempre parang probinsya nga, I so see. sobrang ano lang, sobrang lay low lang dito yung lahat ng mga tao. Chill lang. Mhm, Yeah. Which is okey, I like okey. it. Oo. Mm. Okey, okey. Okey, actually malapit na tayo mag 1 hour, just a few more questions. Okay. Wait, kuwento mo naman sa'min yung ano, yung endorsement mo from New York to Iowa. Nahirapan ka ba mag-endorse nun? Yung Iowa ba Um, may mga additional requirements na wala yung New York before na kailangan mong gawin, paano yun? mhm. Hindi, actually madali siya. Pero nag-start ako ng license endorsement ko, nasa Philippines pa lang ako. Hmm, Para pagdating ko dito sa Iowa, ready to work na ako. So, ano lang, wala sila actually hiningi na additional. Ang pinaka siguro share ko na hassle nung license endorsement ko is yung snail mail ng document. So, parang may isi-send kong document, yung parang form. Kaya lang, mhm, from the mhm. Philippines, isi-send mo yun dito sa US, tapos parang it takes 30 days. Parang, kaya siya ang tagal nung Hmm, process. Pero in general, okey. madali lang mag-request ng ano, ng license by endorsement. Yeah. Okay. And yeah, actually that is not the right way, pero the best way to do it, no? From the Mhm. Philippines ka lang, kung pwede mo nang i-endorse yung license mo, gawin mo na Mm. talaga. Kasi ako ganyan din yung Mm. ginawa ko from New Mexico to Arizona, na-endorse ko na. So inactive lang yung Arizona state, yung Arizona license ko. And then pagdating ko Mm. dito, parang SSN na lang yung hinintay nila, activate agad nila. So ang Oo. bilis lang din Yeah. nun, oo. Yeah, Yeah. oo. Oo, Tsaka yung kasi kung SSN, hindi di ba, madali ah, lang din makuha? Or yeah, sa'yo ba, yeah, mas mabilis lang din? mabilis Yeah. lang din, oo. Oo, mabilis lang din, oo. Okey. So gaano katagal ka na dito sa Amerika? Magti 3 years na ako ng February next year. So Wow, mga congrats. more than malapit na ako mag-ano, 3 years. More than 2 years. Yeah. Sandali na lang citizenship na. Konti na lang.
Yun naman yung next goal ko na. Citizenship Ah, naman next. Yeah, pero I ang bilis see, ng oo. panahon. Mm. Ang bilis 'no, ang bilis, oo. 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 So, so nakapasyal ka na rin sa mga ibang state? Yes, sobrang hilig kong gumala. So, nagpunta na ako ng Florida, ng New York, ng lately yung Hawaii. Oh my God, deliver lang ako ng cousin ko kaya ako Wow! nakapunta. Pero wow, napunta ako ng Hawaii. Syempre yung California kasi nandun yung kamag-anak ko. So, madalas akong nandun. And ano pa ba? Syempre yung mga kalapit ko dito sa Iowa, neighbor namin yung Chicago, yung Illinois, and then yung Michigan. Nakapunta din ako Mhm, sa Michigan and nadaanan na din namin yung Indiana kasi on the way kami doon. So yun, yun lang I naman. see. Hindi ko pa Grabe na-explore gala ka. lahat. Pero yes, gala ako. Napansin mo Sharel, na Oo. ako kasi napansin ko yung mga katrabaho ko 'pag sinasabi ko yung mga lugar, parang nandito na sila pero hindi sila Mm. talaga gumagala pa, parang mas marami pa tayong napuntahan kaysa sa kanila, Totoo. Totoo, 'no? totoo talaga yan. Yung iba talaga hindi pa nakakapunta ng other state, which is Yeah. weird. Pero parang feeling siguro nila parang ibang bansa na yung ibang state, pero andun lang naman, eh. Hindi pa sila Oo nag-e-explore 'no? masyado. Oo, Sa'yo oo. kaya? Oo nga, eh, ang saya, totoo, ang saya. Magastos lang Oo, minsan 'no, pero magastos masaya. lang, oo. Mm. Okey. Ikaw ba, anong future plans mo habang while working now, naisip mo ba kung lilipat ka ng ibang state? Mm. Yes. Definitely nasa ano ko din, nasa game plan ko din yung state. I don't know kung ano, pero na-share ko na din naman 'to sa YouTube channel ko na nag-endorse na din ako ng license ko to California recently. Hmm, So, yung next goal ko sa career is to move to California kasi nga nandun yung family ko kasi, nandun yung relatives ko. So, I I see, I wanted see. to be ano, mas malapit sa family and mas malapit sa Pilipinas actually. True, true, true. Mm. Grabe, alam mo ang dami kong nakakausap na katulad mo na tapos na yung kontrata or 6 Mm. months pa lang, kakarating pa lang, nag-endorse na agad sa California. Ang da Excited agad. Oo. Okey, few more questions lang. Mm. As early as now, naiisip mo ba kung saan ka magre-retire? Do you plan on like, going back to the Philippines or stay lang with your family sa California? Ikaw, naisip mo na ba 'yun? Nandun stage ka Mm. na ba? Mas gusto ko talaga na mag-retire dito kasi parang mas nakikita ko na yung value ng, like retirement plan, yung parang dapat, ready na sa retirement. Dun na ako parang at this point in my life, parang yun na yung gino-goal ko na, gusto ko na magkaroon ng investment in the future at saka ng parang alam mo yun, yung dapat ready na ako sa retirement din kasi gusto ko dito na talaga mag-retire kasi especially now Hmm, sa nangyayari sa Philippines, dito talaga. oo. Oo, oo. Mas gusto ko talaga dito. I enjoy my life here, super fun. Enjoy talaga ako dito. Super Yeah. fan ako ano, marami tayong nagagawa dito with a single source of income as a nurse 'no, ang Mm. dami nating nagagawa dito kumpara lang talaga sa Pilipinas. Tingin ko lang. Oo. Mhm, Yes. Ano talaga, oo. ang masasabi ko talaga is very well compensated tayong nurses dito sa States. Kasi Mhm, kung 'di ba, 'pag naranasan natin kung gaano kahirap yung trabaho sa Pilipinas ta's gano'n kababa yung suweldo, ta's dumating ka dito na, "Ha, puwede naman pala tayong bayaran ng mataas na suweldo," at alam mo 'yun, yung parang alam mo 'yun, yung parang parang enough naman or parang pantay, maaano niya, maja-justify na niya yung trinabaho ko, bayad naman lang ako ng tama, so okey lang, 'di ba? Kaya mas okey Oo, I oo. think. Na-realize ko lang yung nag-work ako dito, hard mode talaga sa'tin sa Pinas 'no, hard mode. Kaya yung mga Mm. tao na nandun at hindi ko alam kung mababash ako dito. Kunyari hindi nagbi-business pero nagwo-work, talagang nandun pa rin saludo ako kasi
Unless Mm. ma-experience mo siguro yung buhay sa abroad, 'no, at makita mo na, ay, may gano'n palang itong lifestyle ng mga nurses dito sa Amerika, 'no, na posible pala yung Mm. mangyari. Parang Oo. looking back, parang bakit ngayon lang ako napunta dito? Parang may gano'n Mm. siya, na yung hindi na Mm. talaga kasi equal yung amount of effort mo sa Pilipinas bukod dito versus sa Oo. Amerika, tapos yung Mm. compensation, 'no, hindi talaga equal, hindi talaga. Mm. Hindi Oo. talaga, walang hustisya kumbaga hindi talaga mabibigyan ng hustisya yung Mm. level of ano, yung compensation talaga ng nurses and parang mas magiging ano ka dito nga, eh, pagka, masipag ka dito na nurse talagang yayaman ka nga talaga kasi nga maraming opportunities, endless ang opportunities and hindi lang yun nag-e-end sa hospital setting, sa long-term care Mm. setting, kahit sa remote job merong opportunity. So, kahit saan dito talagang hindi para kapagka nurse ka hindi ka mawawalan ng trabaho. That's for Ayun, sure. sakto, sakto, yeah. Yan yung maraming yung mga hindi pinagsasabi ng iba, eh, 'no. Talagang maraming opportunities din outside hospital, outside bedside. Yep, Yes. yep. Mhm, mhm. Okey, and Sherry, just one question before we go. Ano mga tips mo or ano mga suggestions mo, sa mga tao na naghihintay sa kanilang, priority date, ma-approve yung visa nila Mm. bago lumipad sa US? Oo. Ano talaga guys, parang patience talaga is a virtue. Totoo naman talaga yon. Wait patiently lang talaga kasi kapag dumating naman na yung time na it is your time to make your American dream come true, lahat naman nung effort mo or lahat ng waiting period na yon, lahat ng sacrifices nyo will be worth it naman talaga pagdating nyo dito. And be ready, be prepared. So, kung halimbawa, magwo-work ka dito sa hospital setting or sa long-term care setting, be prepared. Mag-ano ka, magkuha ka ng clinical experience kasi from the Philippines before coming here kasi magagamit nyo talaga. Kung meron naman kayo in the future na plan to do remote nursing, mag-work din kayo sa mga BPO or CPO companies sa Philippines before coming here kasi sobrang ano kine-credit nila yung work experience natin from the Philippines. Kine-credit nila yun dito. So, be ready and ano lang, and i-enjoy nyo yung process of waiting. Parang 'di ba, while waiting, you are productive dapat. So, I think yun lang. Yeah, tama yun. I-enjoy yung process. Wag yung masyadong, Mm. wag kayong mag-focus masyado sa, "Ay retro, ay retro, ay retro." Hindi ka Oo. mag-e-enjoy, mamomroblema ka lang kasi. Mm. Kaya nga, Yeah, oo. Dadating din yan. Yeah. ate yun, yes, at the right time. Okay, Cheryl, maraming salamat sa isang oras mo. Nag-enjoy ako kausap ka. Oh, yeah. Thank you. Nag-enjoy din ako. Alright, okay. Everyone, please support our channel, by subscribing and, yeah, please, comment down below, an icon of a hospital or syringe para lang malaman namin kung gaano kadami sa inyo ang nanonood hanggang huli. Don't forget to, go to, Cheryl's YouTube channel tsaka Facebook. May fan page ka ba? Wala akong fan page. Okay, sige, YouTube na lang, Wala. okey. Yeah. Alright. Okay, everyone, thank you so much. Cheryl, maraming salamat. Thank you Alright, too. see you sa Thank Iowa. you. Bye-bye, See everyone. you. Alright, and recording.